Magandang araw po mga kapuso, ako po si Cara David. Mahirap man abutin ang ating mga pangarap, kakaibang saya naman ang ating nararamdaman sa tuwing maaabot natin ang ating mga inaasam-asam. Dito sa ating bagong programa, makikilala po ninyo ang mga taong nangarap din noon, pero ngayon naabot na ang bunga ng kanilang pagsisikap. Isang dating yaya, isang dating palaboy at isang dating janitor. Alamin natin ang sikreto ng kanilang tagumpay at silipin ang patunay ng kanilang pag-angat sa buhay. Ang kanilang dream home. Tila ba butas ng karayom ang kanilang mga pinagdaanan para lang makamit ang tagumpay at maipatayo ang kanilang pinapangarap na bahay. Isang dating yaya, naging CEO ng sariling kumpanya. Naniniwala ako na ang swerte sa palad natin. Pero kung hinihintay mo lang yung swerte na yan, mahirap. I don't believe in that. Isang dating palaboy, ngayon may-ari na ng 16 na salon at spa. Ang tao hindi na magtitiwala sa'yo, pero may nag-iintay na Diyos na magtitiwala sa'yo sa gitna ng kapalpakan mo, pero gusto mo magkaroon ng pagbabago. At masipag na janitor ng isang theme park, ngayon isa ng sikat na taggagawa ng rides sa mga karnabal. Ang tao naman kasi habang nangangarap ka, kaya mo siyang abutin. Yung pangarap yun ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon kung paano mo aabutin yung buhay na gusto mong marating. Kilalanin sina Rebecca Bustamante, Edwin Samot at Ramon Santos at alamin kung paano nila nakamit ang kani-kanilang dream home. Dati-rati namamasukan lamang bilang isang katulong o kayayaya si Rebecca Bustamante. Pero ngayon, isa na siyang CEO ng kanyang sariling kumpanya. Makalipas nga ang ilang taong pagkayod at pagtsatsaga, nasungkit din ni Rebecca ang pinakaaasam niyang pangarap. At ngayon, nilalasap ang tagumpay sa kanyang dream home. Sa isang pribadong subdivision sa Parañaque, kasalukuyang naninirahan si Rebecca Bustamante Mills at ang kanyang pamilya. 2013 nang mabili nilang mag-asawa ang bahay at lupa na ito. This is your dream house, tama ba? Yeah, kind of. Ang maganda rin sa house ninyo, ang bubungad sa'yo kaagad, this beautiful artwork ng Virgin Mary. Correct. That's Mama Mary and we got that in vegan. It's welcoming. Siyempre, pagpapasok kapag bukas ng pintuan mo, first thing makita mo si Mama Mary. Kaya parang blessings. Hilig ni Rebecca at ng kanyang asawa ang mangolekta ng mga antique na kagamitan mula pa sa iba't ibang bansa. Ang ganda nitong chest na ito. Itong chest na ito naman, it's Indian piece. Indian Oo, piece. Indian piece naman ito. Ang ganda. So, binenta rin sa akin ito through friend. Bukod sa maganda itong palamuti, may potensyal rin na maibenta ang antique pieces sa mas mataas na halaga balang araw. And speaking of furniture pieces na murang nabili pero tumataas ang value. Nabili ko itong set na ito, di ka makamaniwala, $800. $800? Yes. So magkano yun in pesos? That time, kasi 56 ang change that time. So nasa, sabi mo na 40, 45. Lahat na to? Lahat to, tatlong piece. 45,000 pesos. Correct. Pero magkano nyo ibibenta ito ngayon? Kung sakaling ibibenta ninyo? Actually, meron nang nagpunta rito noon na gustong bilhin ito ng $500,000. Oh my God! Pero hindi ko binenta. Hindi nyo binenta? Ba't hindi nyo binenta? Oh, we love it. This is the lanay? Oo. Ito ang favorite part of the house mo. Paborito namin to Bakit? part. Kasi it's open, tapos you can see the water. Oo nga, may swimming pool dito. Tapos you can relax, you can exercise, at the same time you can work. Ang buhay ni Rebecca ngayon ay malayo sa nakagisnan niyang buhay sa Dasol, Pangasinan noon. Walang trabaho ang kanyang ama at tindera naman ng isda ang kanyang ina. Ilang taon po kayo nung nagsimula kayo magtrabaho? Siguro, elementary pa lang ako noon. That young. Oo. Anong trabaho ninyo elementary kayo? Nagtitinda ng pandesal, ice buko, ice candy, naglilinis ng mga bahay. Talagang gusto kong makatulong sa aking mga kapatid at magulang. Kasi nakita ko talaga ang kahirapan ng aking magulang na pati mga kapatid ko, yung parang walang makain. Dahil sa pagsisikap, narating ni Rebecca ang pangarap na makapagkolehiyo, pero hindi niya ito natapos.
Ba't isang taon na kayo Kasi nagkolehiyo? nga namatay ang nanay namin. So I have to go home. Para at least matulungan ko yung mga kapatid ko. Kasi yung bunso lang namin noon is 6 na taon. Tapos grade 3, tapos 2nd year high school, tapos 3rd year high school. So, syempre wala kaming nanay, tatay ko naman, wala naman proper na trabaho. Sinong bubuhay sa kanila, sinong tutulong. Napilitang magtrabaho bilang domestic helper sa Singapore si Rebecca. Nung time na kayo po ay domestic helper sa Singapore, yun din yung time na nagsimula kayo mag-aral? Oo. Kasi nung nandun ako, meron akong 1 day a month na day off. So, ayaw kong masayang yun. So, nag-check talaga ako kung pwede ako mag-aral at nakipag-usap ako sa isang school at sabi naman niya sa akin, hindi pwede ba tatanggapin ko kasi nga nakita ko ang potential sa'yo. Sabi ng teacher sa akin. So, ang ginagawa niya noon, giving me 1 month na homework. Wow! Yeah. Tapos, yung 1 day na naman na day off ko, babalik ako doon para i-check niya. Anong kurso ito? Accounting. Kasi talagang gusto ko ang accounting. Kasi talagang... Magaling kayo sa math. Magaling ako sa pera. math. At saka talagang gusto kong magkaroon ng business. So gusto kong pag-aralan yung P&L, yung profit and loss, kung paano mo ibabudget yung pera. Mula Singapore, nagtungo ng Canada si Rebecca para mamasukan bilang isang yaya. Kahit may diploma na siya, hindi na kontento si Rebecca. Sa halip, pinili niyang muling mag-aral para mas maipagbuti ang sarili. Nag-aral si Rebecca ng short courses sa marketing, accounting at sales. Nang maging permanenteng residente ng Canada, nagtayo si Rebecca ng isang employment agency para sa mga Pilipinong gustong maging caregiver. 2005, itinayo ni Rebecca at sariling kumpanya na Shalray Associates. Isa itong multinational recruitment firm na naghahanap ng mga taong uupo sa management at executive level positions ng mga kliyenteng kumpanya. Hindi ba yan swerte-swerte lang? Ako, naniniwala ako na ang swerte sa palad natin. Okay? Yung paniniwala at yung ginagawa. Yan ang swerte mo. Pero kung hinihintay mo lang yung swerte na yan, well, mahirap. I don't believe in that. So ang swerte ay pinaghihirapan? Correct. Sa negosyo man, sa pag-ibig? Anything. Yeah. Go get it. Ganon. Get it. As long as you like it, you determine, okay, makukuha mo yun. Trabaho niya ang ayusan at pagandahin ang buhok ng kanyang mga kliyente. Ngayon, siya na ang may-ari ng 16 na salon at spa. Pero bago niya nakamit ang tagumpay, tulad ng buhok, naging buhol-buhol, tuyot at wala ring direksyon ang kanyang buhay. Minsan pa, naging palaboy siya sa kalye at nalulong sa bisyo. Paano ito nalagpasan ng hairstylist na si Edwin Samot? Dito sa Cavite, matatagpuan ang tahanan ng hairstylist na si Edgardo Samot o mas kilala bilang Edwin. Nakatayo sa 2,000 square meters na lote ang animoy resort na tahanan ni Edwin dahil sa mga makikitid na daanan na nagkokonekta sa bawat parte ng bahay. Likas ang pagiging malikhain kay Edwin. Katunayan, siya mismo ang nagdisenyo ng kanyang tahanan. Actually, ito yung aking favorite na design. Kasi ito yung aking mga bed na sa spa. Kasi hindi ako nagtatapon ng mga gamit eh. Kaya itong aking mga bed na to ay itinayo ko. And then may nakita akong isang puno. Ganito na siya. Recycle siya. Ako kasi yung aking mga dating mga gamit, iniipon ko siya and then nire-recycle ko siya. Para meron akong originality. Si Edwin ang takbuhan ng mga nais magpaayos ng buhok sa Cavite. Ang kanyang reputasyon, bunga ng mahabang panahong karanasan bilang isang hairstylist. Ang balita ko may pagkakataon na tumira ka o namuhay ka sa kalye. Yung sa sobrang hirap, tapos yung mga magulang ko, kalimitan kasi ako yung target nila. Yung pag nauwi sila, pag nag-uutos sila, may kasama lagi na hagupit, pang-anim ako. Tapos ako yung laging paborito. Ako yung gigisingin, ako yung kailangang paglasing ang tatay ko, ako yung kailangang magbantay sa kanya, magpakain. Kaya araw-araw na umuwi siya, pag nakakatulog ako, pag hindi ako nagising, tadya ka agad ang paggising sa akin. Kaya yung time na yon, talagang dumating din sa panahon na nakapag-isip ako na umalis ng bahay. Ilang taon ka nung nag-desisyon kang lumaya sa bahay? Siguro mga 14 ako, 14. 14 years old. Saan ka tumira? Saan ka nagpunta?
nagpunta ako ng Luneta. Saan ka natutulog? Meron kasing toilet doon. Doon ako sa taas na tutulog. Parang hilera siya ng toilet? Parang Parang yung pinakataas ng toilet. Sa paghiwalay niya sa kanyang pamilya, natuon ang atensyon ni Edwin sa paghahanap ng lalaki. At sa kagustuhan ni Edwin na magpa-impress sa kanyang boyfriend noon, nagawa niyang magnakaw. Natuto ako umibig. Siyempre kailangan ko ng pera para pambigay sa lalaki. Wala naman akong trabaho. Yun na yan siya. Nag-start na siya sa maliliit na bagay hanggang Anong sa... mga ninanakaw mo? Doon mga sigarilyo, binibenta. Okay. Para mga ganoon. Tapos yung mga plaka-plaka. Pagkatapos ng mga plaka-plaka, lumaki siya hanggang sa damit. hindi ka ba nahuli? Ng Maraming pulis? beses ako nahuli. Talaga? Nakulong ka? Maraming beses din. Pero dumating na lang daw ang araw na ninais ni Edwin magbago. Miski saan ako pumunta, parang nakikita ko, wanted ako. Parang ganoon ang nasa isipan ko. Habang nagdodroga ako noon, naiyak ako. Tapos habang umiiyak ako, kinakausap ko ang Diyos, sabi ko, Lord, kung meron lang akong pinag-aralan, hindi ako lilinya sa ganito. Kaya sana magawan mo ako ng paraan. Naging inspirasyon ni Edwin ang kapwa bakla na tulad niyang hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero nagkaroon ng sariling negosyo. Tumambay ako ngayon doon sa Saan? Parlor. Sa Parlor? Sa Parlor, oo. O tapos? Tapos yun nga, hindi niya ako tinuturoan, pero tinititigan ko siya. Araw-araw tinititigan ko siya, napasyal ako doon. And then, yung time na yon, nagkaroon ako ng desire na mag-aral o i-practice. Yung paggugupit. Yung paggugupit na nakita ko sa kanya. Actually, hindi naman niya ako tinuruan. And then, nung nakita ko sa kanya, ang ginawa ko, pumunta ako ng Batangas kasi yung kapatid ko nasa Batangas. Okay. At may dala akong gunting at saka suklay. At doon, ginupitan ko lahat yung halos doon, yung nasa baryo. Nag-practice ka, pinag-practicean mo yung mga... Pinag-practicean ko talaga sila. Pero hindi nila alam na nagpa-practice ako. Namasukan si Edwin bilang tagagupit sa isang parlor hanggang sa makaahon at magkaroon ng kanyang sariling pagupitan. Umiiyak ako kasi parang may kumakantsaw sa likod ko kasi magnakaw ka na lang kasi yan 300 na yan, 3,000 ka agad eh. Isang minuto lang yan. Pag nakaw ka na lang, bumalik ka sa dati. Oo, kaso mo talagang gusto ko talagang magkaroon ng pagbabago. Oo. Pero I'm sure mahirap din yung journey patungo sa pagbabago Ay, mahirap. ng kalooban, di ba? Mahirap. Mahirap din. Pero bakit ka kumapit? That time Sa Panginoon. kasi, dumadating na sa akin na napakadami ng in-entrust sa akin. Tao, talent, pera, kasikatan, bahay, lahat. Kompleto na lahat eh. Parang ang hirap i-maintain. Sabi ko, hindi ko kaya lahat to. Ang alam ko makapagbibigay lang sa akin ito ng totoo, kailangan ko ng Diyos. Kaya yun nga, noong isang beses na nakapanood ako sa 700 Club, binago daw siya ng Diyos. Aba, sabi ko, may pag-asa pa pala. Simula noon, hindi na rin humanap pa ng lalaking makakasama si Edwin. Anong advice mo sa mga tao na naliligaw ng landas na dating pinagdaanan mo rin nung kabataan mo? Basta bigyan lang nila ng tsansa kung meron silang makikita na pagkakataon sa gitna na sumunod ka, hindi ka faithful sa kanya, still faithful siya. Kakaibang saya, kaba at ligaya ang dulot ng mga makapigil hiningang rides sa ilang theme park dito sa ating bansa. Pero alam niyo ba mga kapuso na ang taong nasa likod nito ay isa palang dating janitor? Paano nga ba nalagpasan ni Ramon Santos ang mala roller coaster ride na pagsubok sa kanyang buhay bago niya nakamit ang matamis na tagumpay? Pagpasok sa compound na ito, aakalain mong isang karnabal ang iyong napuntahan. Pero ito pala ay sariling bakuran mismo ni Ramon, ang tinaguriang Carnival King. Sir Ramon, ito ang bahay ninyo, pero hindi ko maisip kung bahay ba ito o theme park eh. Yeah. Ito parang kasi ito na yung showroom natin doon sa mga produkto na ginagawa natin.
Special ba sa inyo itong carousel na to? Special po siya. Kasi siya yung pinakaunang carousel na ginawa namin. So ilang taon na po itong carousel na ito? Mga 18 years old na siguro. Wow! Tulad ng isang karnabal, meron itong kiddie rides, coin-operated cars, go-karts at pati swimming pool kasali rin sa mga atraksyon dito. Lahat ng ito hindi bukas sa publiko, exclusive lang para sa pamilya at kanyang mga kaibigan. Di tulad ng isang tipikal na bahay, bawat bahagi nito hiwa-hiwalay. Pero hindi ka naman maliligaw dahil meron itong mga pangalan. Dito sa Clara Hall, madalas idaos ang mga espesyal na okasyon ng pamilya. Mas makakatipid daw kasi kung sariling pasilidad ang gagamitin. Wow, ito ang formal dining room ninyo. Usually ito pag may bisita, gano'n? Pag may bisita or pag parang, minsan tikman natin kung paano yata feeling na maging mayaman ba. Pagsasaka ang tanging ikinabubuhay ng pamilya noon ni Ramon. Sa hirap ng buhay, lumuwas siya sa Maynila. Walang ibang baon kundi ang kanyang mga pangarap. Ano pong nakuha ninyong trabaho? Nag-umpisa ako muna sa janitor. Janitor? Opo. Saan po kayo nag-janitor? Yung Philsite pa. Yung exhibition company dati sa Ross Boulevard. Philsite. Alam ko yan, yung dating Star City. Yeah, Star City sa may ngayon. CCP. Yeah, CCP complex. As in, anong ginagawa ninyo? Lahat ng naglilinis ng mga opisina, hanggang sa paglilinis ng toilet, hanggang sa pagpupunas ng mga mesa doon sa loob ng opisina. Okay lang sa inyo yun na mag-janitor kayo? Opo. Kasi parang hindi ka kayang pag-aralin. So, ang gagawin mo, maghahanap ka ng trabaho. Kaya sabi ko, itong habang nagpupunas ka ba ng mesa, parang sabihin mo, tumutulo-tulo pa yung luha mo na balang araw. Siguro, ako naman ang maupo rito pag nakatapos ako ng pag-aaral. Ang pagtatrabaho ni Ramon sa isang amusement park ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon na magtayo ng kanyang sariling negosyo. So yung pangarap ninyo na maging engineer, nakuha rin ninyo eventually, pero hands-on. Hands-on, experience na. Experience na lang. Oo, gano'n. Ini-import nyo lang yung mga rides. Opo. Paano nangyari na kayo na yung gumagawa? Kinausap ko yung asawa ko. Tingin ko, sabi ko, mas maganda kung kesa mag-empleyado ako. Total, nakatulong naman na yung kumpanya sa akin. Siguro naman, medyo matigas-tigas na ng konti yung tuhod natin para mag-umpisa tayo ng negosyo kahit maliit lang. Ngayon, sila na ang gumagawa ng iba't ibang rides na makikita sa naglalakihang malls at amusement parks sa bansa. Ano po ang advice ninyo sa iba pang mga nagnanais din umasenso? Pag nangarap, hindi naman pwedeng upo ka lang. Kailangan, alam mo yung mga susunod na gagawin mo na paano ko magagawa yon. So, ayan, edukasyon. Napaka-importante ng edukasyon para meron ka ng puhunan, kalahati na nung pangarap mo, natupad mo bang nakapag-aral ka. Walang imposible sa taong may tiyaga. Kaya mga kapuso, huwag niyo pong pigilan ang inyong sarili sa pagbuo ng mga pangarap. Ang mahalaga, ang bawat pangarap, sundan po ninyo ng sipag, tiyaga at pagpupursige.